Nasa 80% na nga pala yung natapos ko dito sa binubuo kong project bike, itong Yamaha Sniper 135 Classic. Yung tipong kahit all stock lang yung nakasalpak pero mapapalingon ka kapag nakita mo. Day 7 na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Snipey. Halos araw-araw ko nga pala to kinakalikot pero hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga matapos-tapos. May mga ilang pesa kasi na hanggang ngayon hindi ko pa rin natitripan kung isasalpa ko ba o hindi. Kagaya na lang nung ehe dito sa likurang gulong, medyo kalawangin na kasi yung luma, kaya lang no choice ako, wala kasi akong mabilihan. Dahil nga medyo lumang modelo na rin tong motor na to, bibihira na lang din yung shop na merong accessories para dito. At ito nga pala yung mga pesang ikakabit ko ngayong araw. Bali nagsimula nga pala ako dito sa side stand, stainless na nga pala ikinabit ko para pang matagalan na rin tsaka iwas kalawang lalo na kapag tag-ulan. At syempre papartneran nga pala natin yan ng stainless na spring. At sa mga ngayon nga lang pala nakanood dito, ganito nga pala yung mabisang paglalagay ko ng spring ng center stand tsaka dito sa side stand. Sisikwatin mo lang ng screw tapos itapat mo kung saan mo ilalagay, sabay puwersa, papasok din agad yan. At ang sunod ko nga palang ginawa ngayong araw ay itong preno naman sa likuran. Dahil sa medyo naging excited ako sa pagsasalpak ng pyesa, nalimutan ko nang lagyan ng preno to sa likod para lang makita nyo kung ano magiging itsura. At isa nga rin pala tong adjuster sa nalimutan ko ilagay, basta ko nalang kasi sinalpak lahat ng pyesa. Kaya ngayong araw medyo dodoble ako sa trabaho kasi baklas kabit yung gagawin ko for today's video. At sa mga hindi nga pala ganun kaalaman sa mga dekambyong motor, bali itong adjuster yung nag-a-adjust ng gulong para maitama mo sa rear fender. At dito nga pala medyo sumakit yung ulo ko, yung adjuster kasi dito sa may bandang kanan, hindi ganun kaganda yung pagkakapit kaya hindi ko maisalpak agad. Buti na lang nakisama yung dito sa may bandang kaliwa, kinamay ko lang, pumasok din agad. Sadyang may mga pyesa talaga na hindi plug and play kahit para doon talaga sa unit yung binili mong item. Kaya kung hindi ganun kahaba yung pasensya mo, medyo kakamot ka kapag nag-project bike ka, lalo sa mga ganitong unit. At after nga pala natin mailagay yung dalawang adjuster, syempre ready na uling isalpak yung gulong. Sana uling baklas na natin to, kawawa kasi yung pyesa, brand new lahat, tapos baklas kabit yung nangyayari. Inadjust ko na rin pala yung tornilyuhan dito para may tapat natin sa rear fender. May mga guhit na guide naman yan, kaya madali lang isentro. At sa hindi inaasahang pangyayari, nalobat nga pala yung cellphone ko kaya inabot ako ng gabi. Tapos sinabayan pa nung kakaibang tunog sa makina, akala ko may tama. Yun pala sa breather hose lang. Yung akala mong gastos na, yung pala, it's a prank lang. At kinaumagahan nga, tuloy-uli yung pag-a-assemble natin dito kay Project Snipey. Ang una ko nga palang ginawa rito ay yung bracket ng brake. Halos stock na pyesa lang din naman, karamihan ang nilagay ko rito kay Project Snipey. Nadaan lang talaga sa linis, kaya mukhang gumanda tignan. Wala rin kasi tayong kalakihan budget para salpakan to ng madidi na pyesa, pero swabe na rin to pang araw-araw. At hindi rin naman natin to ilalapag, kaya okay na yung ganitong setup. At sunod ko nga palang pyesang kinakabit ngayon ay yung passenger footrest naman. Bali bumili ako ng maliit, yun sana yung plano ko ikabit, kaya lang nung nasukat ko na, medyo mangalay talaga yung backride mo kasi sobrang taas. Autopass muna tayo sa mga pyesang pampay-stress, doon tayo sa mapapakinabangan natin. Kumbaga sa mga show, kahit na sobrang mahal ng pyesa mo, kung hindi naman functional, wala ring silbi, tatalunin ka pa ng stock. At maiba muna tayo ng usapan, medyo lumalayo na kasi sa ginagawa natin. Bale ito naman putres sa kabila yung kinabit ko. Ginamitan ko nga pala ng white bolts yan, medyo kalawangin na rin kasi yung luma, alanganin ng ikabit. Yayabangin bolts na lang talaga nagdala para mas lalong pumogi tignan. At doon nga pala sa huling video ko na nagtatanong ako kung sino merong 2-stroke na motor para sa susunod nating project. Salamat po sa mga nag-offer ng unit. Lahat ng unit na sinend nyo, na-appreciate ko. Yung iba, pamana pa ng mga lolo't lola nila. Dahil wala naman tayong ganong kalaki ang budget, tsaka wala rin tayong space na paglalagyan. Isa lang muna yung nakuha ko. Dahil marami talaga nagre-request ng 2-stroke, pagbibigyan ko kayo, pero sana mapapogi rin natin. Kapag natapos na natin to si Project Snipey, ipapakilala ko rin yun sa inyo. Pero sa ngayon, hanggat di pa natin to natatapos, magpo-focus muna tayo dito kay Snipey. At mabalik muna ulit tayo dito sa binubuo natin. Bali sinalpa ko na nga pala yung stock tambutso. Meron nga pala ako ritong elbow. Ang plano ko ipapakabit ko, kaya lang kailangan kasing dalhin sa shop tong motor. Kaya pag naisalpak na natin lahat ng pyesa, diretso na tayo sa shop para may pakabit na yung elbow na binigay ni Boss Gibson. Dahil puro kalawang na nga pala tong gas tank, ni-repaint ko rin, hindi ko na lang naisama sa video. At ikakabit na nga rin pala natin yung bagong upuan na gagamitin ko. Babaklasin ko lang yung lock ng luma, tapos ililipat ko dito sa bago. Wala kasi tong kasamang lock, tornilyuhan
tornilyohan lang. Buti na lang, meron pa to sa stock na upuan. Medyo pahirapan kasi talaga maghanap ng ganito, lalo dito sa Sniper Classic. Kaya nang nailipat ko na tong lumang lock, hinigpitan ko na rin yung tornilyo para maisalpak na natin, para masilip kung bagay ba siya tignan. Sinalpak ko na rin pala yung battery holder. Ito nga pala nilalagay yung battery. Ang problema ko lang dun sa luma, napingas na yung tornilyuhan. Kaya kumakalog-kalog yung battery, lalo kapag nadadaan sa hams. At bumili nga rin pala ako ng bagong grab bar. Bali wala kasing grab bar to nung nabili ko. Naka-bracket lang siya ng top box. Medyo mabigat din kasi tong motor na to. Hindi ubra ng walang hawakan, lalo kapag isa-center stand. Ang problema ko lang dito, naputulan pala to ng dating tornilyo dito sa isa sa tornilyo ng grab bar. At sa wakas, moment of truth, may kakabit na rin natin yung nabili nating upuan. Pero ikakabit ko muna siya dito sa battery holder. Tapos isasalpa ko na rin tong ehe, papasok dito sa dulo. Yung magsisilbing lock niya. Dahil medyo bago pa yung salpakan, medyo masikip pa, kaya gagamit muna tayo ng panulak para maisagad natin hanggang sa dulo. Kaya nung pumasok na yung ehe, syempre moment of truth, sa wakas masasalpakan na rin natin to ng upuan. At isasalpak na nga rin pala natin itong lighten na front shock. Bali matagal na nga pala tong nasa akin, pinag-iisipan ko lang kung ito yung gagamitin ko. Pero dahil patapos na to si Project Snipey, baka ito na lang talaga yung gagamitin natin para hindi na masyadong magtagal tong mga video natin. Binilihan ko nga rin pala to ng mga spacer na hub and mile, tapos ang gagamitin pala nating ehe dito, syempre yung yayabangin na white bolt. Kaya nung nabaklas na natin yung gulong, yung lock naman ng shock dito sa may bandang taas yung tatanggalin natin. Gumamit nga pala ako ng napakalaking allen para matanggal tong lock. Hindi ko lang alam kung anong sukat nito. Assembly nga pala na front shock yung gagamitin natin. May tama na kasi yung tube ng stock. Kaya kahit paanong palit ng oil seal gawin natin, siguradong tatagas at tatagas pa rin kasi bulok na yung tube sa loob. Medyo marami na nga pala tayong pyesang naikabit. Siguro nasa 80% na nga pala tayo. Halos puro kaha na lang ikakabit natin. Kaya lahat ng pwede ikabit natin dito sa bandang baba, ikakabit na rin natin para sa susunod na video, focus na lang tayo sa mga kaha. At nang naikabit ko na nga tong front shock, hinigpitan ko na rin tong tagdalawang tornilyuhan nila. Baka kasi makakalimutan ko pa, mahirap na. At syempre, babalik na nga pala natin tong gulong, tapos ilalagay na natin yung bagong hub and mile, tsaka yung bagong ehe. Pang Mio nga pala yung nabili ko rito, nabasa ko kasi dun sa group, napasok daw. Pati yung in-order ko na caliper, pang Mio rin daw, kasi parehas lang daw dito sa Sniper 135 na Classic. Pero malalaman pa natin yan kapag dumating na yung actual, pero kapag nakita ko na, babalitaan ko kayo. Medyo mahirap kasi makahanap ng bracket para dito sa shock na Sniper 135 Classic. At ito na nga pala yung pinakauling pyesa na ikakabit natin ngayong araw. Bali front fender to ikakabit natin. Sa next video ko pa sana to plano ikabit, kaya lang sobrang nanggigigil na talaga akong makita ko ano itsura nito. Dahil alam ko rin na maraming nag-aantay sa inyo sa pagkakabit ng kaha nito para malaman nyo kung ano itsura. So yun na nga, makalipas ngayong maghapon na paggagawa natin, sa wakas nakapagkabit na rin tayo ng kaha. So ito nga pala yung pinakaunang pairings na naikabit natin, itong front fender. And then yung mga susunod na kaha, sa mga susunod na araw ikakabit na rin natin yan kasi medyo natagalan din tayo. Tapos ito, nailagay na rin natin yung upuan, yung footrest, nailagay na rin natin, pati yung preno sa likod nailagay na rin natin. Kaya lang hindi pa natin ilalagay dito sa may bandang harap ay yung caliper tsaka yung disc kasi hindi pa rin dumadating. So pansamantala, dito muna natatapos tong video natin, pero tingin ko mga isa or dalawang video na lang matatapos na natin isalpak lahat ng mga pyesang dapat isalpak dito kay Project Snipey. Medyo matrabaho lang talaga kaya medyo natagalan tayo. So ayun, maraming salamat sa lahat na sumuporta. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.